Kung matagal ka na naka-follow dito sa channel ko, alam mo na siguro na isa sa pinaka-recommended na running watch ko dito is yung Garmin Forerunner 165. Pero iba na yung suot-suot ko ngayon. Bumili ako ng Amazfit Active 3 Premium pamalit sa Garmin Forerunner 165 ko. Na kung bakit ko ginawa yon, sasabihin ko mamaya. Pero bago tayo umabot doon, ang mas importanteng tanong, bilang isang runner, worth it ba tong Active 3 Premium ng Amazfit? Now, disclaimer lang muna, ang reviewing to, POV siya ng isang tumatakbo na katulad ko. So magfo-focus lang ako dito sa mga running features na importante sa katulad nating tumatakbo. Anyways, quick first impression lang muna dito sa relong to, ang Amazfit Active 3 Premium. So bali tumitimbang ito ng 38 grams, hindi pa kasama doon yung strap. So bali kung kasama yung strap, around 54 grams. So hindi siya ganun kagaan, hindi rin siya ganun kabigat. Tapos meron siyang stainless frame sapphire glass na nagpoprotekta sa kanyang AMOLED screen. Now, yung AMOLED screen niya, yung peak brightness umaabot ng 3,000 nits. So, maaaninag natin siya kahit tirik yung araw sa labas. Yung diameter naman ito is around 45 mm. So, hindi siya ganun kalaki. Actually, tamang-tama lang siya sa maliit kong pulsuhan. So, kung mapapansin natin, hindi rin sila nagkakalayo sa Garmin Forerunner 165 ko. And then, meron din siyang 4 na buttons. Yan, 1, 2, 3, 4. Now, dito naman sa likod, makikita natin yung kanyang sensor, saka yung kanyang contact para sa charging. So, magnetic yung charging nito. Now, build quality-wise, ang masasabi ko lang dito is napanindigan ng Amazfit yung pangalang premium. Kasi, para sa akin, napaka-premium nitong hawakan. At syempre, isuot, hindi siya yung tipong typical na running watch. Pero syempre, hindi tayo bumibili ng running watch para lang sa build quality. Kasi yung susunod na tanong na sasagutin natin is kung maaasahan ba siya pagdating sa training. Now, isa sa pinaka-importanting consideration ko pagdating sa mga running watch is yung kanyang heart rate sensor. Now, so far ito, relatively accurate naman siya. Actually, halos magkapareha lang sila ng reading ng aking armband heart rate monitor. Pero in terms of sudden changes, for example, biglang bumilis ako ng takbo, medyo delay yung reading niya. Pero pagdating sa mga steady pace, magkapareha lang sila. Now, pagdating sa GPS nito, single band lang siya. Pero so far, mabilis naman siyang makakuha ng signal. Relatively accurate din siya in terms of distance saka pacing. Now, bakit ko sinabing relatively accurate? Yung pinagbasihan ko is itong Garmin Forerunner 165. Kasi sa actual distance, usually, magkakaiba sila or magkaiba sila ng around 30 to 50 meters or 0.03 to 0.05. At dahil may konting pagkakaiba sila sa actual distance, meron din silang pagkakaiba pagdating or konting pagkakaiba pagdating sa average pace. Anyways, pagdating sa training, meron ka ditong feature or meron siyang feature na workout alerts. So, pwede tayong maglagay ng alerts katulad ng pacing, ng heart rate natin, ng hydration natin, ng distance natin, ng calories natin, at marami pang iba. Tapos, pwede din natin siyang i-connect sa external heart rate monitor, katulad ng armband o kaya chest strap. And then, pwede rin natin i-customize ang ating heart rate zones. Para yung reading niya pagdating sa heart rate zones natin, akma sa ating fitness. Actually, meron ka ring virtual pacer dito kung gusto mong tumakbo at maging guided yung pacing mo. Overall, reliable naman itong relong to pagdating sa mga training. Consistent din naman yung mga readings niya. Yun nga lang, may maliit lang silang differences pagdating sa total distance saka sa average pace dito sa Garmin Forerunner 165. So meron tayo ditong parehong takbo. So gaya ng nasabi ko, meron silang differences pagdating sa actual kilometers at sa pacing. So dito sa Amazfit 6.04, dito sa ating Garmin Forerunner 6.08, and then yung kanyang pace naman 6.53, ito naman 6.55. Ayan. Tapos yung oras magkalapit lang, 41.52 saka 41.51. Pero para sa akin, hindi sapat yon para maka-apekto sa training ko. Now, speaking of training, ang susunod na tanong na sasagutin natin is kung andito na ba lahat yung mga essential data na kailangan nating mga runners. Well, kung hobby jogger ka o kaya seryosong runner, para sa akin, andito na lahat yung mga features na kailangan mo. Andyan yung HRV or heart rate variability na so far, relatively accurate din naman. Kapareha lang sila ng Garmin Forerunner 165 ko. Andyan yung recovery time. Meron din itong VO2 max na halos magkapareha lang din dito sa Garmin Forerunner 165 ko. Meron din itong lactate threshold test kung saan malalaman natin yung personalized heart rate zones natin. Para hindi na natin kailangan pag gumamit ng formula,
katulad ng Carvunen o kaya MAF 180. So kailangan lang natin gamitin yung lactate threshold feature nito para siyang isang time trial. May mga instructions naman na mababasa natin dito kung paano siya gawin. Saka makikita din natin dito yung ating running power, yung ating cadence, vertical oscillation, ground contact time, saka stride length. Now bukod pa doon, magagamit din natin tong rilong to sa mga interval training natin. So pwede tayong mag-input ng ating mga intervals dito na hindi na natin kailangan pang gamitin yung ating cellphone or yung app niya. At bago ko makalimutan, pwede rin tayong gumamit dito ng offline maps para sa ating mga takbo. For example, hindi tayo familiar sa isang lugar, nasa ibang bansa tayo, pwede tayong gumamit ng offline maps. Hindi lang sa ating mga takbo, kasama na rin sa ating navigation. For example, hindi tayo tumatakbo, gusto lang natin ng navigation, magagamit natin yung offline maps feature nito. Anyways, gaya ng sabi ko kanina, mapa-hobby jogger ka man or seryosong runner, halos lahat ng feature andito na. Kumbaga, yung mga features na nagustuhan ko dito sa Garmin Forerunner 165 ko, halos nandito rin lahat. Pero syempre, mamaya na yung sagot ko kung bakit bumili ako nito, pamalit dito. Now, hindi matatapos itong video na to kung hindi ko sasabihin yung hindi ko masyadong nagustuhan or yung downsides ng rilong to. Actually, nasabi ko na kanina, yung distance nito, behind ng iilang points dito sa Garmin Forerunner 165 na nakaka-apekto din sa ating average pace. Now, in fairness, sa mga rilong na subukan ko na, wala naman talagang magkapareha exactly 1:1 na reading in terms of GPS. Now, on a positive note, consistent naman yung reading niya. Now, in terms of daily usage naman, yung battery life nito na around 365 mAh, umaabot siya ng around 7 to 10 days. Pero, based sa claim ng Amazfit, umaabot siya ng 12 days. Pero so far naman, para sa akin, good enough na yung 10 days. Pero kung gagamit ka ng always on display, around 4 days lang. Now, pagdating sa continuous GPS use, umaabot siya ng 24 hours. So kahit ultra-marathons, pwedeng-pwede to. Unless na lang, yung ultra-marathon na sasalihan mo, aabot siya ng iilang araw. Now, napag-uusapan na rin lang naman yung battery life, syempre, kailangan nating mag-charge. So ito yung gagamitin natin para ma-charge siya. So magnetic lang siya, napakadaling gamitin. So hindi siya ganun ka-hassle katulad nitong Garmin Forerunner na meron ka pang isasaksak. In terms of touchscreen, napaka-responsive nito. And syempre, bukod sa touchscreen, meron din tayong 4 na buttons na magagamit na nakakatulong, especially kung basa yung mga kamay natin habang tumatakbo. Now, pagdating naman sa kanyang companion app, so far, good enough naman, satisfactory naman yung mga data na kailangan ko, andun naman, fluid naman yung kanyang user interface. So, wala akong naging problema doon. Now, kung bakit ko sinabi kanina na bumili ako nitong rilong to, pamalit dito, is simply because ang Garmin kasi, nag-release na ng bagong models nila. Yung Garmin Forerunner 70 saka 170. Now, given na ito yung highly recommended ko na running watch around 8,000 to 10,000 pesos, naghanap ako ng relo na ganun din yung price range na pwede kong ma-recommend. Just in case mawala ito or ma-phase out itong Garmin Forerunner 165. Kasi yung Garmin Forerunner 170 or 70, masyadong mahal. Whereas itong 165, makukuha mo lang sa 10,000 pesos, 9,000 pesos. Depende kung naka-sale. Ito naman, makukuha mo rin sa ganung presyo. Actually, mas mababa pa nga. Nabili ko lang siya ng around 7,900 pesos kasi naka-sale. With that being said, kung dumating man yung panahon na hindi ka na makahanap or makabili nitong Garmin Forerunner 165, at least meron tayong mabibiling similarly priced na Active 3 Premium ng Amazfit. Kasi para sa akin, yung performance nito, good enough na para magamit ko sa mga training o kaya sa race day. Now, to be fair, pagdating sa recommendation ko, yung number 1 recommendation ko talaga pagdating sa 8,000 to 10,000 pesos, ito pa rin Garmin Forerunner 165. Itong dalawa, hindi sila nagkakalayo sa features. Actually, mas marami ka pang features na makukuha dito kasi napaka-capable nito na gamitin as a smartwatch. Yun nga lang, since running channel tayo, nag-focus lang ako sa running features nila, which is, yun nga, halos magkapareha lang sila. Anyways, kung nagbabalak kayong bumili ng running watch at kung wala kayong mahanap itong Garmin Forerunner 165, you might want to consider itong Amazfit Active 3 Premium.